Kasalukuyan ngang nagpapahinga ang mga manlalaro ng Mansalay at Gloria dahil hindi pa tapos ang halftime break nila. Makikita nga sa bench ng Gloria na pinagsasabihan ni Coach Nelson ang kanyang mga players dahil sa naging performance nila kanina laban sa Mansalay. Ngayon nga ay 20 na ang lamang ng kalaban at kahiya-hiya raw ito sapagkat lagi naman nilang tinatalo ang kuponang ito sa mga nakalipas na mga taon. Wala na nga si Valdez, hindi pa rin ninyo magawang lamangan ang Mansalay. Tayo pa ang kanilang tinambakan. Wika ng kanilang coach sa mga manlalaro niyang pagod dahil sa nangyari. Si Galvez nga ay napangalit na lang ang ngipin dahil hindi na niya magawa ang kanyang mga plano kay Mendez. Naiinis siya dahil parang siya pa ang ginugulangan nito. Napakuyom nga siya ng kamao at napatingin sa bench ng kalaban. Hindi raw dapat ganito ang mangyari sa susunod na mga quarters. Kahit daw matalo pa sila rito, ang importante na raw sa kanya ngayon ay ang may magawang hindi maganda sa player ng kalaban na may numero 3 sa likod ng jersey. Humanda ka sa akin mamaya, Mendez, sabi ni Ruel Galvez sa sarili. Pagkatapos nito ay napatingin na lang siya sa kanilang coach na hindi nga maganda ang mood dahil sa nangyari. Kalma lang kayo, coach, ako na ang bahala kay Mendez. Okay lang naman siguro na ma-eject ako sa larong ito, hindi ba? Kung mawawala rin si Mendez sa game ay may chance na makahabol pa tayo. Sitwasyon, umaasa lang siya sa pasa ni Mendez. Iyong mga player naman nilang katulad ni Salome, Alcoba at naging iyon si Francisco, mga bata pa sila. Kayang-kaya ng sino man sa inyo ang mga iyon kung gagaspangan lang ninyo ang pagdikit sa kanila. Wika nga ng tumayong si Galvez. Tumingin nga rin siya sa kanilang team captain na malalim ang iniisip ng sandaling iyon. Hindi na nga nakakapaglaro si Gerald, ganito pa ang nangyayari, sabi naman ni Charles sa kanyang isip. Narinig nga niya ang sinabi ni Roel at mukhang kailangan ng araw nilang isakripisyo ang kakamping ito sa labang ito. Ano ba ang gusto ninyong gawin ko kay Mendez? Tanong pa nga ni Galvez na tila hindi gagawa ng mabuti kung pagmamasdan ang ngiti sa labi nito. Si Charles Magsaysay naman ay napabuntong hininga at napangiti ng bahagya. Pinagmasdan nga niya si Galvez at mukhang magandang araw ang suhestyon nito. Kailangan na rin daw na mawala si Mendez sa laban at tanging si Roel lang daw ang nakakagawa nito. Mukhang iyan na nga lang ang magandang paraan para manalo tayo. Kung mawawala rin sa game si Mendez ay mas lalaki ang chance na makahabol pa tayo. Isa pa, parang kapag nawala si Mendez ay masisira na rin ang kanilang momentum. Tama ba kami, coach? Tanong nga ni Charles sa matanda nilang coach na pasimpleng hinawakan ng buhok ng dalawa niyang mga players. Kung sakali mang mawala sa laro si Mendez, ang gusto kong doblehin ninyo ang depensa ay sitwasyon. Hindi ko alam kung siya ay yung player na naaalala ko, pero mas mabuting ang mga batang player na lang nila ang kanilang maasahan para manalo tayo. Seryoso namang winika ng matandang si Nelson sa kanyang mga players. Dahil din doon kaya medyo lumakas ang loob ng mga ito. Kung gusto raw nilang makaabot sa top 4 ay kailangan nilang gawin ang lahat ng pwede nilang magawa sa laro, kahit pa magkaroon sila ng mga sakripisyo para lang manalo. Nang mga oras namang iyon, sa bench ng Mansalay, makikita nga si Coach Andrea na may binabasa sa kanyang phone. Ang mga players nga niya ng sandaling iyon ay kasalukuyan na nagpapahinga, habang makikita nga si Gerald na kinakausap naman sina Andrew at Terence tungkol sa mga laro nila sa loob ng court. Kapag ginigit-git kayo ng mga katapat ninyo, labanan ninyo gamit ang lakas. Huwag kayong magpagulang. Isa pa, huwag kayong matakot mabalya, lalo ka na Andrew. Ang tagal mo nang naglalaro sa team natin, pero ayaw mo pa ring mapisikal sa depensa. Wika nga ni Gerald sa dalawa. Ang mga kaibigan tuloy ni Valdez ay hindi maiwasang matuwa sa ginagawa ng kanilang team captain. Hindi naman daw ito ganito noong mga nakaraang taon, lalo na kay Andrew. Bihira nga niyang pagsabihin ito, lalo na kapag may mga mali ito sa loob ng court. Tumango-tango naman ang dalawa. Si Andrew nga ay parang ayaw makinig sa kanyang kuya dahil parang nakakahiya raw. Pero naiisip nga rin niya ang mga nangyayari sa laro niya sa loob ng court kapag pinipisikal siya ng mga kalaban nilang mas matanda sa kanila. Tila ganito nga rin daw ang ginawa ng mga taga-Silayon sa kanya noong nakaharap nila ang mga ito
noong isang linggo. Nasisira nga ng mga iyon ang kanyang laro at nagiging dahilan pa ito ng ilan niyang mga turnovers. Mas mabilis kayo sa takbuhan sa mga iyan. Ang kailangan lang ninyong gawin ay gamitin ang katawan ng mga kasamahan ninyo sa loob ng court. Pwede kayong gumamit ng screen mula sa mga kasama ninyo. Pwede rin ninyong lituhin ang mga katapat ninyo sa loob ng court. Dagdag pa nga ni Gerald, makikita nga si Terrence at tumangatango lang sa sinasabi ng kanyang kuya Gerald. Napatingin nga rin siya sa kanyang katabi na si Andrew na parang naiilang na ganito ang kanyang kuya, pero ramdam din naman daw niya sa kanyang kaibigan na nakikinig ito. Kung dati ay ayaw raw nitong itatama ng kung sino pagdating sa pagbabasketball, ngayon ay nagbago na raw ito. Malaking araw ang naging tulong dito ng kanilang coach Mendez, at ito ang isang tao na nagpabago sa kanyang kaibigan. Kung hindi raw ito dumating sa balugoy ni Chess, ay baka wala raw siya rito, o baka hindi raw sila mag-champion sa MLHS, o baka hindi raw niya makikita si Andrew na nag-i-improve hindi lang bilang manlalaro, kundi bilang isang individual. Malinaw ba yung sinabi ko sa inyong dalawa? Tumango pa nga sina Andrew at Terrence, at pagkatapos noon ay kay Dwayne naman napatingin si Gerald. Siya, kayo na lang magsabi kay Dwayne, ayaw ko lang mag-English. Sabi pa nga ni Gerald na ikinatayo ni Andrew. Kayo na, lalo ako, di ako magaling mag-English. Sagot ni Andrew na biglang naging suplado. Si Terrence naman ay napangiti at sinabing siya na raw ang magsasabi. Total, nakakakwentuhan na rin naman daw niya itong si Dwayne. Nang mga oras nga rin iyon, ay hindi naman maiwasang mapangiti ni Ricky sa ginagawa ng kanilang team captain. Tama din naman ang ginagawa nito dahil ang mga bata nilang players ang palaging inaatake ng kalaban, dahil alam ng mga ito na hindi sila basta papalagan ng mga kasamahan niyang teenagers. Tapos na ang laban ng Kalapan at Nauhan. Bigla namang winikha ni Coach Andrea matapos basahin ang isang post ng result sa OMPL page kanina. Ito nga ay tungkol sa naganap na laban sa bayan ng Nauhan. Sino coach ang nanalo? Bigla ngang tanong ni Gerald. Bigla kasi niyang naalala yung manlalaro na si Maki Romero. Sabi nga sa kanila ni Ricky ay ito ang nagturo rito na maging mas magaling na manlalaro noong sila ay nasa kolehiyo. Nauhan ang nanalo. Comeback win na naman mula sa Nauhan. Sagot nga ni Andrea na kinabigla ni na Valdez. Si Mendez naman ang marinig iyon ay napaseryoso. Bigla nga niyang naalala ang kanyang kuya Maki. Based sa nakasulat sa post, Maki Romero broke Henrik Ramirez record for the most points in a game. 53 points ang nagawa ni Romero, at sa crucial seconds ng game ay na-foul out pa si Mover Flores dahil naagawan siya ng bola ni Romero. Dagdag pa nga ni Andrea na pasimpleng napatingin sa kanyang boyfriend na hindi maiwasang mapangiti sa naririnig mula sa kanya. Isa kasi si Maki Romero sa hinahangaan nito noon pa man. At idagdag pa nga na ito ang nagturo kay Ricky para maging mahusay na manlalaro bago ito graduate noon sa Sisa. Tumayo na nga si Ricky matapos mapatingin sa oras sa itaas. Napatingin pa nga siya sa coach niyang si Andrea at ngumiti. Dahil sa balitang iyon ay parang lumakas si Ricky. Nag-usap kasi sila ni Maki noong isang araw at sinabi nito sa kanya na sa oras na matalo nila ang Kalapan ay dapat daw na hindi rin matatalo ang team niya sa mga iyon. Isa pa, may usapan din sila ni Maki na nagpaseryoso sa kanya nang hindi inaasahan. Magkita tayo Ricky sa Final 4. Kasi ako, sinisiguro ko na makakapasok kami sa top 4 after matapos ang regular games ng liga. Wika sa kanya ni Maki nang makausap niya ito sa cellphone noong nakaraan. Sige Kuya Maki, sisiguruhin ko rin na makakapasok kami sa top 4. Isa pa, gusto ko rin ikaw makalaban. Hindi sa regular games, kundi sa semifinals o sa finals kung papalarin. Mas mabigat kasi ang laban doon, hindi ba? Nakangiting wika nga ni Mendez na ang intensyon lang talaga ay ang makalaban na nagturo sa kanyang maging mas magaling na basketballista. Pero ang mga saltang yun ni Mendez ay iba ang dating kay Maki Romero na napangiti ng marahan. Tatalunin mo ba ako Ricky kapag nagkaharap tayo sa oras na iyon? Hindi ko kuya alam. Masyado pa akong malayo sa galing mo. Natatawa namang sagot ni Ricky. Kailangan mo akong talunin Ricky. Gusto ko kapag naglaban tayo ay iyong macha-challenge ako.
Dagdag pa nga ni Maki na makikitang nakatanaw sa kawalan habang kausap si Mendez. Noon pa man ay alam niyang mas magiging magaling pa sa kanya si Ricky. Kaso hindi pa lang daw ito lumabas dahil masyado raw itong mabait sa loob ng court. Oo, walang masamang mag-enjoy sa paglalaro. Alam din niya na parang ibang tao rin si Ricky sa loob ng court. Kaso may kulang pa raw rito na kailangan magkaroon ito para maungusan siya. Ipangako mo sa akin, Ricky, na kapag nagharap ang mga team natin ay pilitin mo akong talunin sa ating matchup. Dahil kung hindi ay baka tama rin na uli akong maglaro rito sa Mindoro. Papahinang wika pa nga ni Maki Romero na kinaseryoso nito. Bakit kuya? May plano na nga na magkaroon ng team sa Maharlika ang Ormin. At kayo kagad ang naisip kong pwedeng mapili roon. Sagot naman ni Ricky. Kung mangyayari iyon ay hindi ako sasali sa team natin. Kasi sa totoo lang, wala akong nakikitang player na kaya akong talunin sa OMPL. Hindi si Henrik Ramirez o kahit si Mover Flores. Oo, natalo nila kami noong practice game pero hindi rin naman ako nagseryoso noon. Kahit pa nakita mo sa videos na ginagalingan ko. Napatawa pa nga si Maki Romero habang sinasabi iyon. Ayaw ko lang silang mapahiya sa sarili nilang bahay. Kaya ganoon na nangyari. Sa mga sinabing iyon ni Maki ay parang napalunok si Ricky dahil parang nag-iba raw ang datingan nito sa kanya ngayon. Parang natakot siya dahil sa mga sinabi nito sa hindi maipaliwanag na dahilan. Kailangan makipagsabayan ako kay Kuya Maki. Malakas ang kutob ko na makakarating sila sa top 4 after ng regular games. Kaya hindi pwedeng maiiwan kami. Kung ginagalingan ni Kuya Maki ay mas lalo ko rin gagalingan para maglaro pa rin siya sa Mindoro. Sabi nga ni Mendez sa kanyang sarili at habang nakatingin siya kay Andrea ay tila may kakaibang kaseryosohang nararamdaman ito sa kanya ngayon. Ayaw kong madisappoint si Kuya Maki sa pagbalik niya rito sa Mindoro. Sabi pa nga ni Mendez sa kanyang sarili at pagkatapos noon ay binigyan na rin niya ng ngiti si Andrea. May problema ba, Ricky? Tanong nga ni Andrea at umiling naman si Mendez. Wala, coach. Mas lalo na akong lumakas ang loob na tambakan ng kalaban natin. Nanalo si Kuya Maki, kaya dapat maging maganda rin ang performance ko. Kasi kung hindi ko gagalingan, ay hindi ko magagawa ang pangako ko sa iyo. Sabi nga ni Mendez na kinagulat naman ni Andrea. Anong pangako? Tanong ni Andrea at si Ricky naman ay tinapik sa balikat ng dalaga. Bakit mo kinakalimutan? Isipin mo, coach. Wika naman ni Mendez at pagkatapos noon ay napalunok na lang si Andrea nang maalala kung ano iyon. Mukhang hindi pa yata si Henrik o si Sir Mover ang magiging balakid sa pangako kung iyon kay Andrea. Mukhang ikaw pa nga yata, Maki Romero. Wika pa nga ni Mendez sa isip na napakuyong pa ng kamao habang pinagmamasdan ang pagpasok ng mga manlalaro ng Gloria. Matapos niyang bumuntong hininga ni Ricky ay siya namang pagdating ng mga makakasama niya sa loob ng court mula sa kanilang team. Narito na nga si Natwason, si Alcoba, si Magbuo at si Punsalan na handa siyang backupan para lalong tambakan ng kanilang kalaban na umaasa pa ring matatalo sila. Tapusin na natin ang mga ito. Seryosong winika ni Mendez at kasunod nito ay ang malakas na pag-uon ng kanyang mga nasa likuran. Kasabay nga rin ito ay ang pagdagundong ng buong lugar dahil sa malakas na cheer ng kanilang mga supporters. Humanda ka sa akin, Mendez. Sabi naman ni Galvez nang lapitan na niya si Mendez. Hindi naman siya pinansin ni Ricky. Bagkus ay agad itong tumakbo upang makalayo sa siraulo niyang defender. Ang second half nga ng laban sa pagitan ng Gloria at Mansalay ay nagsimula na. Itutuloy. Ayun, maraming salamat sa mga sumubaybay sa ating update kayong linggo. Shoutout na natin naman ng comment noong simula nung Friday, Monday at Wednesday. Bale, ang ating magiging patakaran ng shoutout ay every Friday na lang. Tapos yung magko-comment sa 3 chapters na nakalipas, yun yung masasama sa shoutout. So, shoutout kay Ronald Tesok, Erwin Abong, Donna Olimpo, Joseph Wanabia, William Martinez, J.R. Lauros, Kenneth Advincula,
Ram Chris Metante, Rex Oybar, Chard Gale Bobis, Emilia Manzano, Ralph Alpay, at kay Del 6ME. So maraming thank you sa pagko-comment niyo at walang sawang pag-like. Bale, sa Monday ang next update. Pasko yon, kaya baka gawin ko ng 2 chapters. Iyon ay kung aabot itong ating upload na 50 plus likes. Kasi last time nakakaabot siya ng ganung kadami eh. So alam ko naman kaya yon. 2 chapters sa Monday kapag nag 50 plus likes itong upload na ito. So sa mga interested naman mag-avail ng advanced chapters, mag-PM lang kayo sa Facebook page ko na Taong Sorbetes o kaya sa FB page ko na Rica Fort and Jeffrey. Regular pricing tayo ay 10 pesos per chapter, minimum of 5 chapters. Tapos pwede rin kayong mag-try na kung ayaw ninyo ng advanced chapters na naka-file. Meron din tayo dito sa YouTube na early access sa mas mabilis na update. 199 pesos per month yun. Yun ay kay YouTube, yung kay YouTube. Bale, ang magiging access ninyo sa membership video contents ng channel na ito ay 5 chapters per week. Bale, as of now, nasa chapter 185 na yon. Tapos magkakaroon pa ng update ngayon na 186 to 187. So, yun ay sa mga gusto lang. Tapos sa mga gusto naman magbigay ng tip, meron dyan sa baba ng video na thanks button. Nandun yung kung paano maglalagay ng tip sa mga gusto lang ito. Tapos subscribe na rin kayo sa ating channel sa mga hindi pa subscribers. Paabot natin ng 700 subscribers itong ating channel at magkakaroon tayo ng 2 weeks na 5 chapters ang update. So, yun lang. Merry Christmas. At ingat ang lahat dahil medyo maulan ngayon. So, happy weekend. Ingat-ingat.